Here we go. Okay, here we go. Mga kaigsunan. Mga kaigsunan, mga patabang tayo ni sa atong mga kaparintihan. Oh, no, mga kaigsunan, mga kauban diya sa Visayas ug Mindanao, no? Maayong hapon o maayong adlaw ninyong tanan. Diri pod sa Luzon, no? Magandang araw sa lahat. Yung mga kasamahan natin sa Luzon. So, andito ulit tayo. Ah, Medyo hindi natin masyadong pahabain ng ating, huntahan, pag, istoryahanay, 'no, paghisgot-hisgot ug mga panghitabo sa atong nasod, 'no, yung, pagkukuwentuhan ng mga bagay-bagay na nangyari sa ating, lipunan o sa ating bansa. So, here we go. Pag-usapan natin si, tawag nito, si Ginoong Bato. 'No, si Ginoong Bato, de la Rosa, 'no? Ah, Itong, kaniyang, komite na sa Senate committee niya hinahawakan niya bilang, ah, chairman ng Public Order and Dangerous Drugs, 'no? So itong si Bato, paalala ko lang, ah, 2019 ito, nagsimula bilang, senador. Sa makatuwid, ah, may ilang, bilangin natin, 'no, may ilang taon pa, bago umalis itong si, Duterte na alam ng lahat, 'no. Walay kahibalo nga kining si Bato, perting suora, 'no, perting, sila gyud ang magka-tandem ni Duterte kay gikan pud ni siya sa Davao. Nahimo siyang, chief of police ng Davao City. So, pagkadaog ni Digong sa pagkapresidente, ng 2016, 2019 naging, tumakbo din itong senador at siyempre, ah, tawag nito, inendorso at sinuportahan ng todo-todo nitong si Duterte, ni Digong. So, nanalo ito noong 2019. Sa makatuwid, 2019, 2020, 2021, 2022. So, halos may 4 na taon siya sa panahon ni, Rodrigo Duterte. Ang tanong lang natin ano, ang tanong lang natin, siya ba ay, gumawa ng, mga Senate, committee hearing na kaniyang hinahawakan? Nung panahon na tuni-tunilada yung, naalala niyo ba yun, yung 2 beses na may nakapasok sa ating, daungan kung hindi ako nagkamali ano, dumaan sa mga pier na kung saan dalawang, may tawag dun yung parang isang aparato o isang, construction na equipment na doon tinago yung tuni-tuniladang, shabu, 'no? So, 2 beses yun na nakapasok at, nasangkot dun yung mga hipe ng kustom at kung sino man yung mga, nangangasiwa doon sa mga dumadating na mga kargamento galing ng, pier. Sa makatuwid, kung hindi ako nagkamali, panahon yun ni Paeldon, 'no? Yung isang, army o sundalo na itinalaga ni, Duterte din sa custom. So, pati si Paeldon nasangkot dun. Ang tanong lang natin, ito bang, Dangerous Drug, Committee, ano, ni Duterte, ni Bato ay, gumalaw ba ito nung panahon ni Duterte? Nung panahon na may tuni-tuniladang pumasok na druga sa ating, bansa. Maaaring yung unang dumating ay hindi pa yata siya, senador, pero yung pangalawa ang pagkakaalam ko ay senador na siya, 'no? So, yun ang una agad nating itatanong sa kanya at, hindi lang dangerous drugs ang hawak niya, ano?
public order, no? Siya yung chairman ng public order and dangerous drugs. So, parang maraming hindi yata siya sinalang sa Senado. Pero gano'n pa man, ipagpatuloy natin, no? Pagpatuloy natin. Ito yung mga pakinggan natin yung mga bali-balita kasi talaga namang nagsimula na ito. Okay? Former top cop turned Senator Bato de la Rosa is convinced that the documents supposedly linking President Bongbong Marcos to alleged drug use are not fabricated. The documents in question are the Philippine Drug Enforcement Agency's authority to operate and a pre-operation report supposedly dated March 11, 2012. In an interview on Wednesday, May 1, De La Rosa says the documents are not AI-generated nor are they fabricated. He explains that the punch holes seen on the document make it seem like it was removed from a folder. On Tuesday, April 30, De La Rosa, who chairs the Senate panel on public order and dangerous drugs, conducted an investigation into the alleged leaked documents. In the hearing, PIDEA Director General Moro Virgilio Lazo categorically stated that the documents were fake. However, this was contradicted by former PIDEA investigation agent Jonathan Morales, who stood firm that the leaked documents linking Marcos to illegal drugs were authentic. Morales was the signatory to the documents. According to De La Rosa, he is convinced by Morales' disclosure because the former PIDEA official is what the senator deems as very straightforward. However, De La Rosa says this does not mean that the subject personalities in the alleged leaked documents were already confirmed to be drug users, as they are still subject for validation. PIDEA had earlier debunked what it called fake operational documents, saying that it ran a check through its plans and operations reports management information system and found that no such operation was logged on March 11, 2012. Okay. So, yun na nga, no? Ang isa pa nating nabanggit na kasi doon na itong si Jonathan Morales, yun. So dati daw yan dating pulis na nasibak sa pagkapulis dahil sa 3 o 4 na kaso. Tapos naging ahente ng PIDEA. At ngayon ay pinaniniwalaan ni Bato, no? Dahil naging PIDEA agent at ito ay naglabas di umano ng isang papel na kung saan yun na nga, no? Unti-unting kumbaga itong hearing ni Bato, tila ang gustong tunguhin nito ay pag hindi tayo makamarkos, ano, kaya hindi naman kung tutusin parang ayaw naman nating, hindi naman ito ay ginawa ko o mag-usap-usap tayo dito para ipagtanggol si Marcos, ano. So, kung mayroon mang kasalanan si Marcos ay talagang okay lang yan na kumbaga usisain or imbestigahan. Pero ang nangyayari kasi dito sa scripted, no? Tila scripted, hindi lang tila, kung hindi scripted na ang nangyayari dito, no? Kasi kung naalala nyo nga, may pulburon issue na yan na siniwalat yung mga vlogger, no? Ng mga side ng mga Duterte, at kahit sila Duterte at sila Baste, no? Makailang bisis sila nagsabi na itong si Marcos ay bangag, no? So ano ba ibig sabihin ng bangag? Nahibaw na taana ba no? Kitang mga Bisaya, na adik, no? Sabog kung sa Tagalog, no? Ewan ko kung ang bangag ay sa salita din bang Tagalog yan, pero yun ang ibig sabihin nun. So mula doon sa mga vlogger hanggang napunta na sa mga rally ni Duterte na sinasabihan si PBM na adik o na sabog o na bangag. Ito na, pumasok na itong Jonathan Morales. At sa mga hindi nakakaalam, itong si Jonathan Morales ay una itong nag-interview kay Maharlika uli, no? At kung sino man ang hindi rin nakakaalam, si Maharlika isang vlogger. Ilongga itong si Maharlika. Kasi narinig ko yung mga pagsasalita nito ay Ilongga siya, no? O Ilonggo.
Hindi ko alam kung taga Negros o taga saan yan, sa bandang Iloilo o kung saan man yan. Pero Ilongga siya. Sa makatuwid, yang si Jonathan Morales na yan ay in-interview na ni Marlica. Bago ngayon, ito na, nakakaduda tuloy itong magsalo ni Bato. No? Tila ginamit niya yung kanyang committee para i-entertain itong si Jonathan Morales. At ang pinakamasama, no? Tayo, sabi nga natin huwag sana tayong magbayad ng mga opisyal ng gobyerno na hindi naman pala para sa atin ang agenda, no? Baka kasi ang maliwanag dito, parang tila mayroon lang gustong sirain o may pabanguhin, may sisiraan, may sisirain. Sa makatuwid, bakit mo i-entertain kung hindi naman makatotohanan? Ano yan, para lang sirain yung kalaban mo? So itong si Jonathan Morales ay makailang bisis ito ginigipit nila o sino man yung ibang mga senador dyan, ano? At ang lagi niyang palusot ay sa kung saan galing yung impormasyon, sino ang ano, ang lagi niyang palusot yung tila unawaan ng agent at ng kanyang may tawag sila doon, yung informant, yung tipster, yung mga nagbibigay ng mga impormasyon na patago, no? Hindi sila mga nasa PDEA or kapulis, pero sila ay mga sibilyan na nagbibigay impormasyon. Yun ang sinasabi niya, kahit mamatay man daw siya, ay hindi niya i-reveal, no? Hindi niya ibubunyag kung sino man daw yung kanyang informant. At talagang yan naman ay kinikilala, lalo na ng sa kapulisan, sa militar, at kahit yata sa mga hearing. Pero, no, may pangyayari na naalaala ko. Yung mga ganyang bagay, mga confidential na bagay, pwede pa rin pag-usapan yan. Ang tanong lang, bakit sa dami-dami ng ginawa ng ganun ay hindi naisip ni Bato? Bakit hindi siya nagpatawag ng executive hearing o executive committee hearing? Doon nila dinadala yan, yung mga ganyang klaseng resource person, para doon wala nang ibang makakarinig maliban na lang doon sa mga senador na nandun sa executive committee hearing o kung ano mang tawag doon. Wala na yan, yung mga ibang mga resource person, yung ibang mga wala na rin yung media. Sa makatuwid, bakit hindi ginawa ni Bato, no? Bakit hindi niya ginawa yung pagkaroon ng executive committee hearing para doon sabihin nitong si Jonathan Morales? Wala sana siyang lusot doon, di ba, mga kaibigan? Kung nagsisinungaling ito, hindi makakapagdrama na ay hindi kasi pwedeng i-reveal, hindi natin pwedeng ibunyag. Ay mahirap naman na baka mamatay yung aking asset o yung aking informant. Palusot yun. Pero pwedeng pigain yun para malaman kung nagsasabi siya ng totoo at kung totoo bang ma-informant talaga siya. O baka kasi gawa-gawa lang niya yung kanyang mga dinulog dyan sa hearing ni Bato na yan. So sayang, no? Parang nagka-amnesia itong si Bato, no? Bakit hindi niya humiwalay sila, ginawa niya yung executive committee hearing na yun at sila lang at doon nila pakakantahin yung Jonathan Morales na yan. Sa dagdag pa, yung mga dagdag pa natin, nabulgar din dyan sa mga hearing na yan na napakadami pala ng kaso talaga. At mismong yang si Jonathan Morales na yan ay tinawag ni yung dating PDEA chief na yung retired general na si Santiago din. Santiago ang apelyido. Ay tinawag nilang ano yan, story telling a lie, STL. Storytelling a lie. Sa makatuwid, kilala ang taong yan sa paggawa ng mga
kwentong kasinungalingan. So, matik na, no? Matik na. So, itong hearing ni ano, ni Bato, nagiging questionable para sa atin, ano? Hindi tayo nandito, maging kayo siguro naiisip nyo, hindi tayo nabubwisit dito sa kanyang hearing na to dahil lang sa kakampi tayo kay BBM. Hindi. Ang atin isa, ang kanyang hearing ay parang naging hearing ng palengke, no? Parang usapang palengke na ang nangyari, usapang sabungan. At ito pa, pakinggan natin. Tungkol naman ito doon sa pag-imbita niya kay Maricel Soriano. Household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Hindi po. Thank you. Yun. parang ano parang gusto lang yata ni Bato na makita si Maricel, ano, para maging attraction sa kanyang committee at maraming manunood, maraming mag-aabang. Pero sa totoo lang, halos dadalawa lang yung tinanong niya, no? Una, yung bang condo unit na ginamit ay sa'yo o hindi? Natural, sinabi ni Maricel na sa akin yun, pero bininta ko na. Tapos siningit niya pa yung sa usapin ng tawag nito, sa usapin ng katulong, yung mga usaping pangbubugbog daw di umano ng side ni Maricel doon sa mga katulong. Sinagot din naman ni Maricel na Maricel Soriano, mga kaibigan, ang tinutukoy natin. Hindi nga lang nakuha dito sa ating video. Pero yun na nga, no? Si Maricel Soriano sinagot na hindi ko magagawang bugbugin sila. At ang katotohanan niyan ay mayroon silang ginawang hindi maganda, mga tipong pagnanakaw. So, etc. Yun lang. Nung sinagot na ni Maricel yun, ay wala na. Nagsabi na si Bato, si Bato Pic, na, sige, salamat sa iyong pagpunta rito. Kung gusto mo magpahinga, magpahinga na kayo, Madam Maricel Soriano. Sana dyan yung parang ginamit lang yung PDEA leaks na yan. Na parang parang nagrambulan yung mga kanyang hearing, ang kanyang hearing ay nagrambulan na. Dagdag pa natin, bakit natin nasabing nagrambulan na yung kanyang hearing? At hindi na niya malaman kung paano ang tamang paraan ng pag-handle ng kanyang hearing. Ito, mga kaibigan. Sir, para po makatotohanan ang istorya. Para makatotohanan. Kasi hindi ko po pwedeng bulahin si Romy kung hindi ako babanggit ng mga keywords na magri-ring sa utak nila, sir. So anong purpose mo bulahin siya? Siya lang, sir. Siya lang. Bakit mo anong purpose mo bulahin siya? Kasi, para ipatawag kita dito. Ultimately, para ipatawag kita dito at may bulalas mo yung mga records against Morales. Ganon ang intention mo. Actually, sir, hindi naman po against Morales po yung records ko. Kaya nga, para mailabas mo yung record na sabi mo. Yes, sir. Na nagawa ko po ngayon nga na nandito po nga po ako, sir. Wow, ang galing mo. Kita niyo, mga kaibigan. Style palengke talaga, no? Style parang nag-uusap lang sa saan ba? Parang sa inuman lang, na nag-uusap. Wow, ang galing mo. Ganun ang binuto natin, Ganun ang binuto natin. Nakita nyo rin na pasadahan natin si Padilla, si Robin Padilla. Ganun din ang kanyang pamamaraan ng pag-hihiring, Puro naman siya yuko-yuko, salamat, madam. Salamat sa iyong pagpaunlak. Pero walang hindi nakukuha yung tamang direksyon kung ano yung tutungo. For aid of legislation daw yan, pero
ang tanong, makakagawa ba ng resolusyon o bill dito si panukalang batas o dagdag na mga rekomendasyon o ano bang tawag, amendment? Ah, makakagawa ba dito si Bato? Yan sila Robin Padilla, yan sila sino pa? Yan sila Mark Villar, no? Sino pa? Si Lito Lapid, siyempre, tumahimik na yan. Matagal lang tumahimik yan kasi talagang hirap na hirap yan. So, dito natin makikita talaga na parang sayang lang, no? Paulit-ulit lang tayo, tayo mga kababayan. Paulit-ulit lang tayong bumuboto ng mga sikat pero hindi nakakaganap ng kanilang tungkulin, no? Hindi nakakapagtrabaho ng ayon sa nakaatang sa kanila. Yun ang pakaisipin natin. Kaya ang gulo, no? Ang gulo na ng hearing ni Bato, hindi na malaman. Kaya nga si Suberi, kung napansin niyo doon sa pangalawang hearing o pangatlong hearing, si mismong Speaker, Senate President, not Speaker, ano? The Senate President of the Senate House, of the House, ay nagsalita na huwag tayong basta-basta na baka tulad nung si Jonathan, yung pagkatao ng Jonathan Morales na yan, ay imbes na ang Senado ay mangunguna doon sa pagiging matalas at nakikita agad yung mga ginagamit ba siya, may nagsisinungaling ba dyan. Ang mangyayari, baka sila ang napapaikot nung Jonathan Morales na yan, no? At nung iba pang mga resource person na wala na, iba-iba na ang tinutungo. Kaya panghuli, no? Parang sa mga Bisaya, no? Sa tanang mga Bisaya, ang Senate hearing ni Bato, parang gusto kong kantahan eh. Pero alam niyo na mga kakardo kritiko, no? Itong ating YouTube channel, no? Sintonado din naman ako. Pero parang naalala niyo ba yung kanta ni Yoyoy Villame na Amateur Hour? Ang alam ko yun, ang pamagat nun eh. Amateur Hour. So, sa mga Bisaya, no? Sa atong mga kauban, yung mga Bisaya, nahibaw ko na alam niyo yun, no? Dito sa Amateur Hour ni Yoyoy Villame, parang nangyari naman dito kay Bato, no? Ang kaibahan nga lang, Amateur Hour yung kay Yoyoy Villame. Ito naman kay Bato ay Senate hearing, no? Na naalala nyo yung lyrics doon na buntag na lang in town, ang singing contest nagpadayon, kung kinsay mo daog, wala na nasayod, kay si Bato nakatulog. no, Senador, no? Alam ko hindi ka nakatulog, pero yun na nga yun, ano? Yung parang buntag na lang in town, ang Senate hearing nagpadayon, kung kinsay mo daog, wala na nasayod. Kay si Bato, kayo nang bahalang magdugtong. Okay, mga kaibigan, at yun lang, at maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sa inyong panunod uli sa ating YouTube channel na Cardo Critico. Magpakatalas tayo, mga kaibigan, mga kaigsunan. Sana magiging, ang ibig kong sabihin eh, sana maging matalino na talaga tayo sa pagboto. Dahil ito ang sasapitin natin. Tandaan nyo, darating na naman ang eleksyon. Mayroon daw na namang tatakbo. Mayroong tatakbo na naman na galing sa mga sikat, no? Philip Salvador, Willie Villame. Naku po, wag naman. Andyan na yung Robin Padilla, andyan na yung Bato, andyan na yung Bongo, andyan na si Lapid, andyan na si Mark Villar, at kung sino pa yung mga sikat lang. Pero sayang ang ating buwis, mga kaibigan, mga kaigsunan. Okay, maraming salamat at mabuhay tayong lahat.